Guys, mag-check pala tayo ng electric kettle. Yan. Ano guys, saksak natin guys. Natin guys. Naka-on na siya guys ha. Hindi siya gumana. Dati ilaw na yan eh. May ilaw dito yan guys. Hindi siya gumana guys. Bali, checkin natin to guys yung mga wire. Saka yung thermal plate nito guys. Ito. Yung nag-automatic dito. Pag uminit na. Bali, buksan natin to guys. Guys, natanggal natin ito. Isa yung tinugot na yung thermal plate natin yung nag-automatic pag mainit na yung tubig. Kasi ang problema guys, ito yung contact nya guys. Corrosion naman dumi na guys. Kailangan itong linisin. Wala natin malinis to guys kahit liha. Natin na siya yung dumi na yung contact nya. Guys, naikabitan natin yung yung thermal plate. Ito yung nag-automatic guys. Yan. Tapos yung contact nito guys, nalinis na rin natin. Yan. Bali, takip na, kakabit na natin ito guys. Lalagyan na natin ng takip nito. Dito. Sa switch niya para maikabit na natin ito. Tapos, testingin na natin guys. Yan. Okay na to guys. Nalinis na to guys. Guys, bali na ikabit na natin guys yung dito yung automatic nya guys. At saka nalinis na rin natin. Lagyan na rin natin to guys ng tubig. Bali naka-on na to guys. Naka-on na yan. Tapos nung tinesting natin to, hindi pa natin nalilinis. Hindi siya gumana, wala siyang ilaw. Hindi umilaw dito. Bali ngayon testingin natin siya guys na sasaksak na natin to guys. Guys, gumana na siya. Guys, okay na siya guys. Mainit na rin pero hindi ko na pinatagal na paanda rin pero uminit na siya pa kasi guys. Ginamitan ko lang siya na extension. Maliit lang kasi ito guys eh. Bali ang watts nito 1,500 watts eh. Pero okay na siya guys. Uminit na siya guys. Bali ang problema lang nito guys ay yung contact niya. Masyado ng marami. Hindi ko na siya pinatagal guys na saksakin kasi extension lang yung ginamit ko. 1,500 watts to.